So, ako po si Dr. Stephen Estrada Lopez, or can call me Dr. Tep. Isa po akong medical oncologist. No, I'm currently practicing in Tagbilaran City, Bohol, and Ozamis City, Misamis Occidental po in Mindanao. So, I'm also part of the advocacy committee po ng Philippine Society of Medical Oncology. So, Philippine Society of Medical Oncology po was founded in 1969. It is composed of it is a professional non-profit organization of board-certified medical oncologists po, no, that aims to advance the science and ethical practice of holistic cancer care in the Philippines. So, ang ginagawa po namin, number one, we advocate, no? So, isa po ito sa mga ano namin, ginagawa po ito pong mga breast cancer awareness po. Including na po yung mga ibang cancer po like colorectal, lung cancer. And also, isa pong ano namin is to connect, no? The Philippine Society of Medical Oncology connects patients, no, with medical oncologists who are the best in their field. And isang layunin po din namin is to educate po. So, how you can reach us po is to visit the website po na nandyan po sa ating screen. And also, this is also one of the examples of how you can reach, no, the PSMO website. Also, meron din po kaming mga ibang mga media platforms po like the Facebook account. Meron pong Facebook account ng Philippine Society of Medical Oncology. Meron din kaming YouTube, no, channel. If you want more information po, you can always visit, no, those social media platforms. Meron din pong Twitter account ng PSMO. And also other social media platforms like Instagram po. So ito po yung mga nakikita nyo po. This is how you can reach, no, the Philippine Society of Medical Oncology po for sa mga karagdagang information po. So today po pag-usapan po natin, no, kung sasamahan po kayo sa session ito upang malinawagan po ang bawat isa tungkol sa kung ano ang cancer at paano nagkakaroon nito. So una muna nating alamin kung gaano kalaki ba ang problema ng cancer sa bansa. So ayon sa survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority noong 2020, ang cancer ay pumapangalawang sanhi ng pagkamatay. Sumunod ito sa sakit sa puso, no? Noong 2021 naman, ito ay pang-apat, sumunod sa sakit sa puso, stroke, at COVID. So ayon sa Global Cancer Observatory or Globocan, noong 2020 ay nakapagtala sa Pilipinas ng mahigit na 150,000 na bagong kaso ng cancer at higit sa 90,000 ang namatay dulot nito. So ang pinakamaraming cancer na naitala ay ang cancer sa suso. Sumunod ang cancer sa baga at bituka. Sa isang pag-aaral ng University of Philippines Institute of Human Genetics, ang 189 sa 100,000 Filipinos ay apektado ng cancer at 4 na Pilipinong may cancer ang namamatay kada isang oras o 96 na pasyenteng may cancer sa isang araw. Marahil dito, nananatiling isang national health priority ang cancer sa bansa. Ang Department of Health, kasama ang iba-ibang organisasyon sa bansa, kasama ang Philippine Society of Medical Oncology, ay nagkaisa upang masolusyonan ang problema ukol sa cancer at nilalayon na mababawasan ang namamatay dahil dito. Sa session na ito, tinatalakay natin na ang cancer ay isa sa mga health priority ng bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Ipanaliwanag ko rin kung ano ang cancer at ang mga mekanismo kung paano nagkakaroon nito. Tandaan, dapat tayo ay may KEY, K-E-Y, or knowledge empowers you. Para tayong lahat ay maging susi para masugpo ang cancer.
Ating alamin kung saan nakukuha ang cancer at paano nga ba maiiwasan ito. Bago natin malaman kung paano maiwasan ang cancer, dapat muna nating malaman kung ano ang mga bagay o kondisyon na nakakapagpataas, no, ng tsansa o risk ng magkaroon ng cancer. Mahirap malaman ang eksaktong dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng cancer. At isa naman ay, pero ayon sa mga pag-aaral, mayroong mga risk factors o dahilan kung paano tumataas ang tsansa nila magkaroon ng cancer. Mayroon ding tinatawag na protective factors, no? At ang mga ito naman ay nagpabababa, no, ng tsansa na magkakaroon ng cancer. Pagpunta tayo sa unang pwede nating mabago, no, na risk factors or yung tinatawag nilang modifiable po. Ito ay ang pagkakaroon ng obesity or yung pag-sobra po ng timbang. Ang isang tao ay masasabing may obesity o obese, no? O kaya naman ay overweight. Base naman to sa BMI o Body Mass Index, no? Sa BMI, kinukuhang timbang at taas upang mag-compute ito. Kapag ang BMI nyo po ay 25 pataas, ang isang tao ay masasabi na pong obese. Kung maraming kinakain kaysa kung ano na lang ang kailangan ng katawan, ang nagdudulot, no, ng pagtaas ng timbang. Maraming mga tao ang kumakain ng excess fats and sugar. So marami pong guilty dito. Isa sa mga posibleng mekanismo kung bakit um, ito nakakataas ng tsansa magkaroon ng cancer ay dahil sa pagtaas ng insulin at insulin growth factor na pwedeng mag-stimulate, no, ng paglaki ng at pag-dive ng cells. Ang taba naman ay gumagawa ng mas maraming estrogen sa katawan at ito ay maaaring makadagdag sa pagtaas ng tsansa, no, sa pagkaroon ng breast cancer. Tumataas ang tsansa o risk ng colon cancer kapag ikaw ay obese. Pwede rin itong ang lalaking mataas ang timbang ay may 1.5 to 2 times na chance ng magkaroon ng colon cancer kaysa lalaking hindi obese. Sa babae naman, ang chance na magkakaroon ng colon cancer ay 1.2 to 1 more than 1.2 to 1.5 times. Kapag naman babaeng obese, ano, at menopause na, siya ay may 30 to 50% na chance na magkakaroon ng breast cancer. Paano magpababa ng risk ng cancer dahil sa obesity? Alam na natin ito. No, huwag kumain ng sobra sa kailangan ng katawan. At mahalaga rin mag-ehersisyo. Nakita na sa mga pag-aaral na ang ehersisyo o physical activity ay nakakabawas ng tsansa ng pagkaroon ng colon at breast cancer. Ang pag-aaral ng connection sa pagkain at cancer ay mahirap, no, dahil kadalasan sa isang pagkain ay maraming substance kalakip nito na maaring magpapataas o magpapababa ng tsansa na magkaroon ng cancer. Pero sa mga iba't ibang pag-aaral, ang gulay at prutas ay maaring makababa ng tsansa ng iba't ibang uri ng cancer, no, tulad ng head and neck cancer, esophageal cancer, stomach cancer, iba-iba pang klaseng cancer. Sa mga pag-aaral ng American Institute of Cancer Research at World Cancer Research Fund, ang dietary fiber, no, ay nakitaan ng koneksyon sa pagkakaroon ng mababang tsansa ng cancer. Pinakamataas ang koneksyon nito ay ang colorectal cancer, no, or cancer sa bituka. Tandaan, no, laging tandaan natin na prevention is better than cure. Maaari pa rin nating mabawasan magkaroon ng cancer. So ano ba ang cancer screening, no? At paano natin maaagapan ang cancer? So
Ano ba ang cancer screening? No, ang cancer screening ay test o eksaminasyon na ginagawa ng isang taong malusog or walang simptomas ng cancer. Isa itong intervention sa pangpublikong kalusugan. Ang layunin ng cancer screening ay ma-diagnose ng maaga ang cancer. Mapababa ang mga namamatay dahil sa cancer at mabawasan ang paghirap na nararanasan ng pasyente dahil sa cancer. May dalawang paraan para gawin ang cancer screening. Maaring itong opportunistic, ibig sabihin, kung may pasyente na pumasok o pumunta sa ating health center, opportunity ito para mag-advise ng cancer screening. Or meron ding programmatic, no? Meaning, may mga programa po like yung Department of Health or ang pamahalaan na screening test para sa publiko. May mga iba't ibang organisasyon na bumubuo ng mga screening rules or guidelines. So ito pong mga nakikita nyo sa screen, ito po ang basehan or guidelines namin paano po tayo gumagawa po ng screening. So sa breast cancer naman po, ating talakayin po paano ang mga breast cancer screening, no? Ang ginagamit para dito ay una, ang mammography. Isa itong test na gumagamit ng X-ray para makita ang bukol, kung meron mang bukol po, ang babae sa dibdib. So ginagawa natin ito dahil marami ng mga pag-aaral na nagpapatunay na mammography can decrease breast cancer mortality by 25 to 30%. Iba pang paggamit ng breast cancer screening ay ang breast MRI at breast ultrasound. Ang rekomendasyon sa mga kababaihan on breast cancer screening ay nahahati sa dalawang grupo, no? Ang mga babae na may average risk or pangkaraniwang panganib na magka-breast cancer at ang mga babae na may high risk na panganib, no, na magka-breast cancer. Sino po ba ang mga babaeng may average risk, no, for breast cancer? Lahat po ng mga kababaihan na 40 or 45 years old pataas ay may average risk, no, for breast cancer. Ang rekomendasyon sa mga kababaihan na may average risk ay mammography every year mula sa edad na 45 years old. Pagdating ng edad na 55 years, maaari na itong gawing every 2 years. Sa pagkakataon na gustuhin ng babae na magsimula ng 40 years old, maaari itong bigyan ng oportunidad, no, na magsimula ng mammography. Ayon sa mga pag-aaral, ang self-breast exam ay hindi nakakababa ng mortality ng breast cancer. Ngunit, may mga ibang libro na nagre-recommenda, no, ng self-breast exam simula sa edad na 20 years old. Sino naman ang may mga high risk, no, for breast cancer? Or mataas ang panganib na magka-breast cancer. Mas mataas sa karaniwang babae. Kailan ba natin masasabi, no, na high risk for breast cancer isang babae? Kung siya ay may BRCA o BRCA mutation carrier po siya, carrier. Para malaman kung BRCA mutation carrier isang babae, kailangan may test, no, na siya na nagpapatunay na BRCA positive po siya. Ang testing na yan ay available lang po lamang sa mga centers po na merong ganung testing. So, paano po ba pwede po ba, Doc, na may paraan po ba para malaman ko po na ako po ba, ano po yung risk ko for cancer? So, meron po. So, ito po nakikita nyo ngayon sa slides. You can use this one, no, itong breast cancer risk assessment tool, no? Meron po dyan, halimbawa po dyan, ito po nag-estimate po, no? Estimation model po tawag nito. So actually, pwede nyo pong subukan yan para
malaman po kung may risk kayo, average risk, or high risk po. Ito po ang lalabas sa website, no? If ever po gusto niyo subukan po yung breast cancer risk assessment tool, no? Para makakuha ang iyong risk ng magkaroon ng breast cancer. Ano naman po ang rekomendasyon, no, sa mga high risk group? So ito po ang sa mga grupo po ito ay maaaring magsimula, no, sa edad na 25 to 30 years old sa pamamagitan po ng mammography every year or breast MRI po every year. Kung wala naman pong MRI sa lugar po ninyo, pwede naman pong i-substitute po yung ultrasound, no, sa breast. Malaki ang magiging parte, no, ninyo upang makatulong po sa pagsugpo ng cancer. Ayaw nating makita sila, no, kung kailan huli ng lahat. Tandaan na ang screening ay maaaring makapagligtas ng buhay. Kaya kayo rin ay maaaring makapaligtas ng buhay po. So, paano po ba nadadiagnose, no, ang cancer? So, lagi pong tandaan natin, ito po yung mga 7 warning signs or 7 letters pa ito. Letter C, A, U, T, I, O, N. So, mga simptomas pa ito na posibleng may cancer po, no? Ang C po ay ibig sabihin na change in bowel habits. So, may regular tayong pagdudumi po, no, sa isang araw. Kung bigla po yung napapansin na may pagbabago, halimbawa, ilang araw na po kayong hindi po nakapadumi, no, ng ilang araw o linggo, dapat lamang magpa-check up sa doktor, no? Kasi po, kung sanay na po kayo na everyday po itong pagbabawas po, dapat po pa-check up tayo. May habit po tayo kasi yung ibang tao kasi nagse-self-medicate or nag-google, no? Pero mas maigi na po rin na pa-check up po tayo. Letter C, change in bowel habits po. Yung next letter naman po is letter A, no? Ang A ay para sa a sore that does not heal. Ibig po sabihin, ito po yung may mga sugat-sugat po na hindi po, no, na hindi po nag-heal, no? Tapos meron po tayong mga nakikita pong mga sore din dito po sa bibig, no, na hindi po talaga siya nag-heal. So mas maigi pong ipa-check up po natin. So letter A sore that does not heal. So next letter naman po, letter U, no? Meron pong unexplained weight loss. So ang ibig po sabihin nito ay meron po kayong hindi maipaliwanag po na pagbaba ng timbang, no? So bigla na lang pong bumaba po yung timbang ng isang tao. So may mga kondisyon na pwedeng magpababa ng timbang kahit normal naman ang kain, no? At isa na dito ang cancer. So letter U, unexplained weight loss. Yung next letter naman po, letter T. So thickening, no, or lump in the breast. So kung lalo na sa mga kababaihan, pag may napapansin po sila, no, na may pagbabago po sa suso nila, like thickening, bigla na lang pong may kumakapal po or may nakakapa pong parang bukol po, no, sa breast. Lalo na sa isang part lang po ng breast, dapat po pa-check up po tayo kaagad, no? So letter T, thickening or lump in the breast. Letter I po or indigestion po. Minsan, inisip lang natin na hindi lang natutunawan o may nakain lang na masama. Pero kung ito ay hindi nawawala sa pag-inom ng mga gamot, kailangan ng humingi po tayo ng expert opinion, magpa-check up na po tayo, no? Ito ay maaaring sign na esophageal cancer or cancer po sa stomach, sa tiyan. So letter I, indigestion. Sunod naman po ay letter O, no? Obvious change in wart or mole, no? So O ay para po sa yung observe, no, in wart or mole, or ito po yung mga nunal, no, na kakaiba po yung itsura. Kung may pagbabago sa nunal, kung lumalaki ito or nagdudugo,
no? Pwede po siyang sign ng melanoma. So, magpa-check up po kaagad. Letter O, obvious change in wart or mole. At ang huling letter po, letter N, nagging cough, no? N, or ibig sabihin po, ito po yung hindi nawawalang ubo. Dapat po maalarma pag yung ubo po hindi po nawawala. Lalo na po yung sa mga taong naninigarilyo, no? Ang hindi nawawala ng ubo ay posibleng sign po ng cancer sa baga o lalamunan. So, laging tandaan, C-A-U-T-I-O-N po. So, punta naman po tayo sa simptomas po. Ano po ang simptomas ng breast cancer? So, isa sa mga simptomas ng breast cancer ang pagkakaroon ng bukol sa suso po. Dahil dito, maaaring magbago ang hugis o forma ng suso. So, mas maigi po na mag-check po from time to time, no? So, kung may napapansin kayo, no, parang merong lump, no, or may bukol, like sa isang suso lang po, magpa-check up na po tayo kaagad. Isang pang maaring maging manifestation po ng cancer sa suso ay pagbabago po ng anyo ng suso, no? So kung may napapansin po yung kakaiba sa suso po, ay maaari pong makita dito na ang suso ay hindi pantay at habang ginagawa ang self-breast exam sa harap ng salamin po, dapat po magpa-check up na po kaagad, ano? Ang next po natin ay maaaring simptomas ng breast cancer katulad ng pagkakaroon ng paglubog, no, ng isang parte ng suso o tinatawag na dimpling, no? So yung dimples po, maaring hilain ng bukol ang mga ducts o daluyan ng gatas na sa isang suso ng babae kung kaya't nagkakaroon ng paglubog sa isang bahagi ng suso. Isa sa mga pagbabago sa isang suso ng babae na dapat bigyan pansin ay ang pagbaliktad po ng utong, no? Tinatawag rin itong inverted nipples sa English. Pag yung isang parte lang po ng suso na may ganito, ito ay nangyayari dahil sa paghila po ng bukol sa utong no pabaliktad. Bagamat ang rash, no, ay hindi parating nangangahulugan na ito ay dahil sa cancer, dapat pa rin magmatsyag ang isang babae kapag ito ay napansin. Pag may rash, lalo na po sa isang parte lang po ng suso, no, hindi po yung dalawang suso nagkaroon ng rash. Dapat magpatingin sa inyong pinakamalapit na doktor kapag kayo ay nakakaranas nito. Ang pagkakaroon ng discharge mula sa suso ay dapat bigyan pansin. Maaring ito ay may halong dugo o klarong likido, no? Ikaw ba ay sumangguni sa pinakamalapit na doktor po? Ang pagkakaroon ng bukol, no, sa kilikili ay maaaring magpahiwatig ng breast cancer. Maaaring ang cancer kumalat na sa kulani sa may kilikili. Pagamat maaaring ito ay benign lamang or hindi cancerous, ugaling kapain puno ang kilikili at magpatingin sa doktor. Ang pananakit sa suso ay maaring sanhi po. Ito ay pwede po ito, marahil po ito dahil benign na sanhi. Subalit, maaari din itong, no, maging senyales ng breast cancer. So mas maigi na rin po pa-check up na po, no? Maaring simptomas ng breast cancer katulad ng pagbago ng balat kagaya sa pangangapal, pamamanas, no, at pamumula gaya po dito nakikita natin sa picture po na ito sa slide. So paano nga ba ma-diagnose ang cancer? So may mga ibang paraan po tayo like lab test, imaging, no, biopsy. So ang lab test po ay test sa dugo, ihi, dumi o iba pang body fluids, no. Pwede ring, no, may mga ilan ring tumor markers na pwedeng i-test sa dugo o laman.
Ang tumor markers ay substances na pwedeng i-produce ng cancer cells or normal cells. Ngunit ang mga markers na ito ay nakikitaan ng mas mataas ang level sa isang taong may posibleng cancer. Ang mga imaging test ay eksaminasyon na gumagawa ng imahe ng loob ng katawan at ito ay pwedeng makatulong sa doktor upang makita kung may mga bukol sa loob ng katawan. No? Maaring ito ay CT scan, no? MRI, PET scan, bone scan, X-ray, ultrasound. May mga iba't ibang klase upang malaman kung ang pasyente ay may cancer. Ito ay maaring gawin gamit ang mga um, sa biopsy po, like mga examples po ng biopsy, fine needle biopsy, no? Gumagamit ang doktor ng manipis, no, na siringhilya at kumuha ng kaunting laman ng bukol. So meron din pong core needle biopsy. Ito po ay mas malaki onte, no, sa fine needle. Pero sa excision biopsy naman ay tinatanggal ng doktor ang lahat ng laman na mukhang kakaiba. So, meron din tayong mga endoscopic biopsy, bone marrow aspiration biopsy. So, natalakay na po natin, no, sa session ito na ano ang mga warning signs ng cancer, pati rin kung paano ma-diagnose ang cancer. So, maigi na alam natin ang mga hahanapin sa isang pasyente nang sa gayon ay mai-refer natin sa sila ng tama, no? At maagapan ang paglala or pagkalat ng cancer habang ito ay maaga pa, nasa early stage pa lamang. Sa ngayon po, sino po ba ang mga doktor, no, sa cancer po? So, ang ang sa mga recommendation po natin ngayon, mas maigi po na ang isang pasyente po, ang approach po sa pag um, gamutan po ng pasyenteng may cancer ay binubuo po siya ng multidisciplinary team, no? Kasi hindi simple po ang pag-alaga ng taong may cancer, no? At hindi lamang isang doktor ang kasangkot sa pag-alaga ng isang taong may cancer. So isang buong grupo, no, ang bumubuo nito. It takes a team, no, to care for a patient with cancer para masiguro ang kalidad ng pangangalaga ng cancer. So pilit nating sinusubukan ang multidisciplinary team approach, no, to cancer care or cancer management. So, ang multidisciplinary team approach ay isang pamamaraan, no, sa pagsasama-sama ng iba't ibang healthcare professional, no, na pinangungunahan ng mga doktor para pag-aralan at maintindihan ang karamdaman ng pasyente at maalagaan ito. So, ang grupo ng mga professional, no, na ito ay bubuo ng isang plano, akma para sa pasyente na may layuning mapahaba at mapabuti ang kalidad ng buhay nito at maibsan ang simptomas ng cancer. So, mahalaga ang kontribusyon ng bawat isa, no, at may kanya-kanya silang tungkulin ng dapat gampanan. Sa multidisciplinary team approach, nagpupulong-pulong ang mga eksperto, no, ng iba't ibang specialty upang makamit ang treatment, no, na angkop sa bawat pasyente. So sino-sino po ba ang membro, no, ng multidisciplinary team? So, unang-una ay ang medical oncologist, tulad ko po. Kami ay dalubhasa sa paggamot sa cancer sa pamamagitan ng systemic therapy, no, tulad ng chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy, at immunotherapy. Sinusubaybayan namin ang pasyente sa gamutan at patuloy na susubaybay pagkatapos ng gamutan. Sunod ay ang radiation oncologist. Siya ay isang dalubhasa sa paggamit ng iba't ibang uri ng radiation therapy bilang lokal na treatment sa cancer. Kung minsan, nagsasabay siya at ang medical oncologist sa pagplano ng gamutan ng pasyente. Ito ay tinatawag naming concurrent chemoradiation.
Ang surgical oncologist naman o surgeon o serohano ay isang dalubhasa sa paggawa ng biopsy or pag-oopera. Siya ang nagsasabi kung pwedeng maoperahan or resectable o maaring tanggalin sa pamamagitan ng operasyon ng isang bukol o kailangan ba itong paliitin muna no, bago ooperahan. Ang gynecologic oncologist naman ay dalubhasa sa pag-opera no, ng mga cancer sa ovaryo, matres at cervix. Ang urologic oncologist ay mga surgeons din na may special training, no, specialized training sa pag-opera ng cancer sa bato, pantog, prostate, testicles, at ari po ng lalaki. Ang pathologist ay isang dalubhasa sa pagsuri po no, na nabiopsy po na tissue o surgical specimen o sample no, galing sa bukol no, sa ilalim ng microscope para masabi kung ito ay malignant o cancerous at kung anong uri ng cancer ito. Kadalasan, hindi sila nakikita ng pasyente dahil nasa laboratorio lang po sila. Pero, importanteng parte pa rin sila po ng MDT or multidisciplinary team. Ang mga radiologist naman ay dalubhasa sa pagbabasa at pagpaliwanag no, ng mga imaging no, like X-ray, yung ultrasound, CT scan, MRI, at PET CT scan findings. No? Mayroon ding tinatawag na interventional radiologist no, na pwedeng gumawa ng biopsy at iba pang special na medical procedure tulad ng microwave ablation or pagbibigay ng chemotherapy. No? Diretso na po doon sa ugat ng mismong sa may cancer na po na tinatawag nating chemoembolization. Kung ang cancer ay nagdadala ng sakit no, sa katawan, ang pasyente na hindi nawawala sa simpleng paracetamol or mga pain relievers po, minsan kinakailangan natin ang isang espesyalista sa pain or sa sakit. Ang pain specialist ay dalubhasa sa pagbigay ng sapat ng maibsang ng sapat at maibsang gamot sa cancer pain. Maaaring gumagamit siya ng gamot na iniinom, inilalagay sa swero, injection, o kuminsan gamot na idinidikit sa balat. May mga pagkakataon na baka kailangan ng pasyente ang tulong ng isang psychiatrist. Siya ay isang dalubhasang nangangalaga sa mental health ng pasyenteng may cancer. So may kanya-kanya ring pinagdadaanan ng mga pasyenteng may cancer, no? Tulad ng depression at kawalan ng pag-asa at tiwala sa sarili na maaaring matutulungan po ng isang psychiatrist. Ang palliative care ay isang uri ng pangangalaga na ibinibigay simula pa lang na malaman ng pasyente na siya ay may cancer. Ito ay isang uri ng pag-aaruga upang masiguradong komportable ang pasyente habang siya ay nagagamutan. Ang tungkulin ng isang dalubhasa sa palliative care ay nakatutok no, sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay or quality of life no, ng isang pasyente na may cancer habang sinisiguradong napapanatili ang functional status nito. Yung mga nabanggit ko ay madalas na pati sa MDT. Ngunit may mga panahong kinakailangan natin ng tulong ng iba pang mga espesyalista. So, kaya po depende po sa lokasyon ng cancer, maaaring mangangailangan din ng MDT ang serbisyo po ng ENT surgeons o specialista sa pag-opera ng ears, nose, and throat o specialista sa colorectal surgery, breast cancer, no? Sa like yung may mga cancer sa bituka or sa suso. Sila ay ilan lamang no sa mga healthcare professionals na kabilang sa multidisciplinary team. Katuwang din nila ang nurse, yung nutritionist, social worker, at maging ang hospital no chaplain or religious figure. May mga iba pang doktor na maaaring kasama sa MDT depende sa diagnosis at pangangailangan ng bawat pasyenteng may cancer. Ang layunin ng MDT ay masigurong maalagaan at mapabuti ang kalagayan ng pasyente.
Kami sa Philippine Society of Medical Oncology no ay mga medical oncologist na espesyalista no sa paggamot ng cancer na maaaring tumulong no sa inyo ukol sa cancer. Ngayon, alamin natin ang simptomas ng breast cancer. Alamin natin kung paano ba ginagamot no ang breast cancer. So, like po sa sinabi ko kanina, no, ang isang pasyente ay ginagamot sa tulong po ng isang multidisciplinary team na binubuo ng sumusunod po. Ito po sa case po ito nasa breast cancer po. So, mga miyembro po ng team, medical oncologist, breast surgeon, radiation oncologist, no, oncologic nurse or cancer nurse, social worker, psychologist. So karamihan sa mga babaeng may cancer sa suso, sumasailalim po sa operasyon. Ang operasyon ay madalas na kailangan no para alisin ang tumor no sa suso. Ang mga karaniwang operasyon ginagawa ay ang lumpectomy at mastectomy. Ang dibdib ay maaaring muling no itayo kasabay ng operasyon o iba pang pagkakataon. Ginagamit din ang operasyon upang suriin ang mga kulani o lymph nodes sa ilalim ng braso para malaman kung may pagkalat ba ng cancer. Karamihan sa mga babaeng may cancer sa suso ay may ilang uri ng operasyon. Ang operasyon ay madalas na kailangan alisin ang tumor no sa suso. So, yan po ang lumpectomy. Kasama sa mga opsyon para dito ang uh, pag-subject po ng suso sa mastectomy. Ang quadrectomy no naman ay ang quadrantectomy ay nag-aalis ng mas maraming tissue sa suso no kaysa isang lumpectomy. So, ang mastectomy naman ay ang pagtanggal sa bukol kasama ang buong suso at ang kulani ng isang babae. No, ang radiation therapy ay karaniwang binibigay pagkatapos ng operasyon lalo na po kung meron pong ang mga kulani po na nag-positive, no? Importante po na isa pong importanteng treatment po ang radiation therapy. So ito po ang isang example po ng radiation therapy, ang external beam radiation, no? Ang pinakakaraniwang uri ng paggamot ng radiation na binibigay mula sa isang makina sa labas ng katawan. No, maaring ito ibigay bago ang operation o tinatawag na neoadjuvant, matapos ang operasyon na tinatawag din nating adjuvant o para mabawasan no ang simptomas no ng mga bukol na kalat sa iba't ibang parte ng katawan o palliative. Ang radiation therapy no ay isang regimen ay karaniwang binubuo ng isang particular na bilang ng paggamot na binibigay sa isang takdang panahon no. Ang radiation therapy ay kadalasang nakakatulong no sa pagbaba ng panganib no at pangulit sa dibdib. Maaring magdulot no ng mga side effects ang radiation therapy kabilang na ang pagkapagod o fatigue no sa isang pasyente, pamamaga ng dibdib, pamumula at o pagkawala ng kulay ng balat at pananakit no o pagsunog sa balat kung saan nakadirekta yung radiation. Kuminsan ay may paltos o pagbabalat. Ang chemotherapy naman no ay ang paggamit ng mga gamot no upang sirain ang mga cancer cells. Dito naman po pumapasok yung specialty namin mga medical oncologists. Kami po yung nagbibigay po ng chemotherapy no. Maaring ito ibigay bago sa isang operation or tinatawag natin neoadjuvant chemotherapy.
matapos ang operation or adjuvant chemotherapy o sa mga pasyenteng hindi na maaaring maoperahan ang bukol. So palliative chemotherapy naman po ang tawag doon. So maaaring ito ibigay bago ang operation upang paliitin, no, ang isang malaking tumor, no? O, yung gaya ng sinasabi ko kanina, tinatawag nating neoadjuvant therapy. So maaring, no, kabilang sa mga side effects na ito, no, may after kasi chemotherapy nagtatanong yung mga pasyente, Dok, ano po ba yung mga mararamdaman ko, no? So mga kabilang na mga side effects nito, yung fatigue, no, pagkapagod, panganib sa infection kung meron namang infection po yung pasyente, pagduduwal at pagsusuka, pero sa ngayon kasi may mga gamot na po na pangkontra po sa pagduduwal at pagsusuka, pagkawala ng buhok. So may mga ibang chemotherapy drugs po na mawawala po yung buhok, o yung iba naman numinipis po, no? Mawawala ng pagkawala ng gana sa pagkain, no? Yung iba naman, no, may nagkaka-diarrhea or madalas yung pagtatae, or yung iba naman nagka-constipation, no, paninigas ng dumi, or may iba naman yung parang may mga tingling sensation po, no, tinatawag niyan. Tapos, yung iba namang chemotherapeutic drugs, nagdudulot po ng maagang pag-menopause ng isang babae. So, ang hormonal therapy naman po ay ginagamit po, binibigay po namin sa mga breast cancer patient po na nag-positive po sa hormones, no? So, ang mga preparation po ito, magkadalasan po tabletas, iba naman po na ini-inject. So, halimbawa po ng hormonal therapy, nito ay ang tamoxifen, letrozole, anastrozole, no? Ito po yung mga tablet forms. Yung Groserelin naman po, ini-inject pa ito sa taba, no? Tinatarget ang mga cancer cells, no, para mabawasan ang paggawa ng hormone, no? Kasi kanina po kung naalala nyo, isang source po ng breast cancer po ay yung estrogen. So ang ginagawa po nito, sinusuppress po niya yung estrogen para source po ng cancer cells. Meron na po tayong tinatawag na targeted therapy, no? Halimbawa pa nito ay ang trastuzumab at pertuzumab, no? Lapatinib at iba pang mention po dyan. Ang mga gamot na ito ay umaatake sa mga cancer cells sa pamamagitan ng mga targets po. So, available na rin po ito sa mga major hospitals sa Philippines din po. So, meron din tinatawag na immunotherapy, no, ang paggamot na gumagamit ng sariling immune system upang labanan ng cancer. So, isang halimbawa po ito pong pembrolizumab. So, parang ginagawa niya, parang ginigising po niya yung mga immune cells po natin para to fight cancer, no, para ma-recognize nila na cancer po. Um, ito po yung mechanism po ng immunotherapy. So yung bone therapy naman po, ginagamit ito para protektahan ang buto, no, mula sa pagkasira at pagkabali, no. So ang mga preparation po na halimbawa nito ay zoledronic acid at denosumab. So binibigay po natin ito sa mga pasyenteng nagkaroon po ng undergoing po ng hormone therapy treatment, no? Hormone therapy. Dahil po isa pong side effects ng mga hormone therapy po, naninipis po yung mga buto, no? So pwede pong aside sa age-related po na pagninipis ng buto, pwede po itong magko-contribute nito mga endocrine therapy, no? At sa mga pasyente ding may mga kalat sa buto, ito rin pong binibigay namin. So ngayon naman po, alamin natin, no, kung ano ba ang mga totoo, no, sa mga karaniwang cancer myths, no. Marami po kasing sabi-sabi, no. Kaya marami ding mga taong naniniwala din, no, sa mga sabi-sabi kahit wala namang basis, no. So yung una, so ang layunin po nito ay maitama po ang mga maling paniniwala o kuro-kuro, no, tungkol sa breast cancer. Una, kung wala sa pamilya,
kung wala sa pamilya ko ang nagkaroon ng breast cancer, hindi ko ito makukuha. So, hindi po tama yan, no? Dahil po, karamihan sa mga taong na-diagnose, no? Na may breast cancer, walang family history ng breast cancer, no? So, ayun din po, isa po yung itatama po natin na maling paniniwala po. Pangalawa, ang pagsusuot ng bra na may underwire ay nakakadulot ng breast cancer. So ano po bang totoo nito? Walang ebidensya na ang pagsusuot ng bra ay nakakadulot ng breast cancer. Ito naman po, magkakaroon ako ng breast cancer sa paggamit ng deodorant, no? So yan din po. Ano po bang totoo nito? Walang ebidensya na nagkakapagdulot ng breast cancer ang deodorant. Ang sunod naman po, ang stress ay nakakapagdulot ng breast cancer. So ano po ba ang totoo dito? Walang ebidensya, ang stress ay nakakapagdulot po ng breast cancer. Maaring yung stress po pwedeng magbigay ng ibang sakit, no? Pero walang ebidensya po na nakakapagdulot po ng breast cancer. Pwede magkaroon ng breast cancer kung natatamaan ang suso, no? Lagi like yung mga athletes natin, no? Or mga ano. So, ano po bang totoo dyan? Walang ebidensya na ang physical injury sa breast ay nakakapagdulot ng breast cancer. Ang radiation galing sa cellphone ay nakakapagdulot ng breast cancer. Ano po ba ang totoo dito? Walang ebidensya. No? Ang paglagay ng cellphone malapit sa suso ay nakakapagdulot ng breast cancer. Breast cancer ay tumutubo at lumalaki sa pagkain ng sweets, no? Asukal, no? Or mga sweet, anything sweet, no? So walang katibayan na ang asukal sa diet natin ay nakakadulot po ng paglala ng breast cancer. Ang mammogram ay masakit at nakakadulot pa ng magkaroon ng breast cancer. Tama po ba ito? O hindi. So ang tama po ay ang mammogram ay maaaring magdulot ng panandaliang discomfort. So hindi sakit po, parang discomfort sa pagkaipit ng suso. Hindi ito nakakadulot ng breast cancer po. Ang isang tao ay maaaring matanda na para mabigyan ng kagamutan ng breast cancer. So, hindi po ito totoo. Wala pong age limit para sa gamutang cancer. Marami na pong klaseng gamot na yon sa breast cancer po. Ha? Pwede po nating ibigay, no? Sa matatanda po. Kinikater po natin, no? Kung ano po yung kaya ng isang pasyente bago po tayo magbigay ng chemotherapeutic treatment. So, ito po pinaka-importante pong dapat malaman ng isang pasyente na wala po siyang kasalanan kung bakit siya nagkakaroon ng breast cancer, no? So, paano po ba suportahan, no, natin ang isang breast cancer survivor? Paano ba natin siya matutulungan? Ayon sa American Cancer Society, ang terminolohiyang cancer survivor, no, ay sinumang na-diagnose na may cancer saan man sila naroroon sa kurso ng kanilang sakit, no? So, cancer survivor, tawag doon. Kahit na sila ay sumailalim pa ng chemotherapy, sila ay masasabing survivors. Hindi na may bilang sa taon para sabihin ang isang pasyente ay survivor na. Nagagamot man o tapos na magamot, siya itinituring survivor. Iba-iba ang nararanasan ng ating mga survivors, no? Depende sa kung nasaan sila sa parte ng kanilang paggamot. Habang sila ay nagagamot, ito ay ilan sa mga issues na kinakarap ng ating mga survivors, no? Epekto ng diagnosis ng cancer, side effects ng mga gamot, nutrisyon, financial na suporta galing sa mga kapwa breast cancer survivors o galing sa mga kaibigan, no? Kapag natapos naman ang mga chemotherapy, anumang paggagamot, hindi rin natatapos doon ang pagdadala ng kanilang mga nararamdaman. Kailangan pa rin natin, no, ang madalas na follow-up sa doktor
andyan pa rin yung takot na pwedeng bumalik ang cancer. Nag-iba ang paningin ng imahe sa sarili at nag-adjust rin sila, no, upang makabalik sa regular na gawain. Ang diagnosis ng cancer ay nakakaapekto sa maraming bahagi ng buhay ng isang cancer patient. So sa pagkakaalam na palang ng isang pasyente na mayroon siyang cancer habang ginagamot siya o matapos ang paggamot, mayroong mga physical, no, at emotional na pagbabago na maaring makakaapekto kung paano sila namumuhay. So, ito ang ilan sa mga emosyon, no, na maaaring mararamdaman ng isang cancer patient matapos malaman ang tungkol sa sakit, no? Pwede siyang ma-overwhelm, no? O pwede siyang dumaan sa denial o hindi pagtanggap ng sakit. Ang ibang pasyente naman dadaran din sa galit, no? Ang iba, takot ang nararamdaman at pag-aalala, kalungkutan, yung iba dumadaan sa stress at pagkabalisa, at maaari ang pinaka-importante ay mararamdaman ng pasyente na may pag-asa, no? Ang lahat ng mga damdaming ito po ay normal. Ika nga, maaari silang abisuhan ng kakilala o kaibigan na get in touch with your feelings, no? Ang mga damdaming ito ay maaaring magbago araw-araw, oras-oras, o kahit minuto sa minuto. Ang mahalaga ay malaman niya na normal ang mga ito. Ito ang ilan sa mga tips, no, na pwedeng nating ibigay sa mga pasyenteng kilala natin o makakasalamuha sa klinik. Pag-usapan ang iyong nararamdaman, no, anuman ang mga ito. Manatiling aktibo, no, at kumain ng balanseng pagkain. I-treat ang sarili sa mga bagay na kinagigiliwan, no, tulad ng mainit na paliguan, pag-idlip, o mga paborito mong pagkain. Pumunta sa isang pelikula sa labas para sa hapunan o sa isang laro, no? Kung ano man yung gusto nyo pong gawin. Humingi ng tulong, no, sa mga pang-araw-araw na trabaho tulad ng pagluluto at paglilinis. Huwag subukang gawin ang lahat, no, ng gawain sa iyong sarili. Huwag pilitin ang sarili na maging masaya. Huwag subukang gumawa ng labis sa isang araw. At huwag isuko ang mga healthy habits. Habang nagagamot, maaari rin silang makaramdam ng side effects, no? Kung sila ay ating nakita sa clinic o may kakilala tayo na nagagamot sa cancer, ang mga ito ay ilan lamang, no, sa mga pwede nating i-advise. Una, panatilihin ang mga pag-aayos tulad ng paghihilamos, pagpapanatiling malinis ang ipin o bibig, pag-ahit o paglagay ng makeup, no, at pagsuklay ng iyong buhok. Kung kailangan rin ng wig o bandana dahil sa pagkalagas ng buhok, pwede ito mabili, no, sa ilang mga salon, no, o department stores. Panatilihing maikli at malinis ang mga kuko. Habang nagagamot, maaring mawalan ng kulay ang mga kuko. Kung nais maglagay ng nail polish, ipaalam muna sa doktor. Gumamit ng mga malilinis na tools, no, upang maingat na maghiwa, no, maglinis o magfile ng mga kuko. Protektahan ang mga kamay at kuko gamit ang guantes sa gawaing bahay upang mabawasan ang damage, no, sa skin dulot ng sabon at iba pang panlinis, no. Gumamit ng mga moisturizing cream, no, pagkatapos maghugas ng kamay. Mag-ehersisyo araw-araw hanggat maaari kung saan komportable. Magtanong sa inyong doktor kung ano ang mga ehersisyo na pwedeng gawin. Magpahinga rin ng sapat. Habang nagagamot, maaari rin kasing humina ang kain, no, o mawalan ng gana sa pagkain. O kaya naman kahit mahinang pagkain, hindi sapat, no, ang sustansya sa mga regular na kinakain. Kaya importante kumain ng masustansya dahil nakakagaan ito ng pakiramdam habang nagagamot. Pinapanatili nito ang lakas ng katawan. Pinapanatili ang tamang nutrisyon
ang timbang at ang imbak na sustansya ng katawan. Mas kayang tiisin ang side effects na nauugnay sa paggagamot at mas nababawasan ang risk ng infection. At higit sa lahat, gumaling sila ng mas mabilis. Ang larawan sa kanan ay isang halimbawa ng healthy plate, no? Mas maraming gulay, meron ding protina at carbohydrates. Ngunit habang nagki-chemotherapy, may mga pagkakataon na pinapaiwasan muna no ang hindi luto na pagkain o yung raw na food ng panandalian. Ito ay marahil pwedeng magkaroon ng mga bakterya no na pwedeng maging sanhi ng infeksyon habang nagagamot, pwedeng sanhi ng diarrhea po. Pinakamaigi at makipag-ugnayan sa doktor no kung ano ang dapat kainin at ano ang iiwasan habang nagagamot. Ang mga pinansyal na konsiderasyon sa gamutan ng cancer ay napakahalaga po dahil po alam po natin na hindi naman po um, yung gamutan po ng cancer po ay medyo expensive po, no? Pwedeng madagdagan ang mga bayarin at bills. Kaya naman malaking tulong kung makakahanap rin sila ng mga organization po kung saan pwedeng makahingi ng tulong. Ang maganda nito, maraming mahihinga ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno at sa mga non-government organization po. So makikita dito kung saan pwedeng makahingi ng suporta sa ilalim ng Patients tab po, no, ng website po ng Philippine Society of Medical Oncology. I-click lamang mga patient support programs, no, and groups. At makikita nyo ang bahaging ito, ang government at saka non-government organization or agencies for financial assistance po. Tulad na nakasaad dito, pwedeng humingi ng tulong sa Philippine Charity, PCSO, sa DSWD, PAGCOR, Philippine Cancer Society. Ang Department of Health naman ay may tinatawag na Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program or CSP MAP, kung saan mayroong mga hospital kung saan nakakahingi ng libreng gamot, no, pang chemotherapy. Pwedeng lumapit sa mga cancer treatment unit ng mga hospital na ito at ang karaniwang requirements ay reseta ng doktor, medical abstract at treatment protocol at valid ID. Maaaring makipag-ugnayan sa mga ospital na ito para matanong ang iba pang mga requirements. Hanapin nyo lamang ang ospital na malapit sa inyo po. Support groups po. Meron na pong mga iba't ibang support groups. Importante din po ito, no, sa uh, pagpapagaling po ng isang cancer patients, no. So ang support groups po ay composed po ito ng iba't ibang, no, profesyon, no, po ng meron pong pari, no, iba't iba't or cancer survivors po. Nakakatulong din po ang mga support groups po. Sa website po ng Philippine Society of Medical Oncology ng psmo.org.ph, again sa Patients tab po, i-click ang Patient Support Group Programs na para dito nyo makikita po iba't ibang patient support groups na maaaring salihan po ng isang pasyenteng may breast cancer or may cancer po. Pag matapos ang paggamot, ano naman ang kailangan tandaan? Kahit tapos na po ang gamutan, gugustuhin pa rin ng mga doktor na bantayan ng mabuti ang pasyente. Kaya kapahalaga po na pumunta sila sa lahat ng mga follow-up appointments. Sa mga pagbisita ito, tatanungin ng mga doktor kung mayroong anumang problema. Ang mga lab test at imaging test ay maaaring gawin sa ilang kababaihan na nakakaroon ng simptomas upang makita kung ang mga ito ay resulta ng pagbabalik ng cancer o mula sa mga side effect na nag-uunay, no, sa paggamot. Ilan dito ang mammogram, pelvic exam, bone density test at iba pang test sa dugo.
Kung mayroon o nagkakaroon ng cancer sa suso, gusto nila ring malaman kung may mga bagay na magagawa, no, bukod sa paggamot na maaaring nakabababa sa panganib, no, ng paglaki o pagbalik ng cancer. Sa kabutihang palad, ang cancer sa suso ay isa sa mga pinakamahusay na pinag-aralan na uri ng cancer sa bagay na ito. At ipinakita sa pananaliksik na may ilang bagay na maaring gawin na maaring makatulong. Isa na rito ang pagpapanatili ng tamang timbang, no? Pananatiling aktibo sa pamagitan ng ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain. Kasabay ng mga emotional, mental, financial na stress na maaaring idudulot ng cancer at paggamot dito, maaaring kababaihan na may mga cancer sa suso ay nakakaharap din, no, sa mga pagbabago ng kanilang itsura, no, bilang resulta sa kanilang paggamot. Ang ilang mga pagbabago ay maaaring pansamantala, no, tulad ng pagkawala ng buhok. Ngunit kahit na ang mga panandaliang pagbabago ay maaaring magkakaroon ng malalim na epekto, no, sa kung ano ang nararamdaman ng isang babae tungkol sa kanyang sarili. So mayroong ilang mga opsyon upang matulungan ang mga kababaihan, no, na makayanan ang pagkawala sa buhok, kabilang ang mga wig, sombrero, scarf at iba pang mga accessories. So bilang kahalili, pinipili ng ilan na gamitin ang kanilang pagkakalbo bilang isang paraan upang makilala ang kanilang sarili bilang isang breast cancer survivor. Meron ding pagbabago sa katawan na maaaring permanent, no? Katulad ng pagkatanggal ng suso, no, matapos ng operation. At iba pang ginugustong magkaroon pa rin ng breast, kaya ginagawa ang breast reconstruction surgery. Alin man ang pipiliin ng pasyente, ang mahalaga rito ay ang pagtanggap ng sarili, imahe at maging komportable po sa sariling katawan. Maaari ring maapektuhan ang sexuality ng isang tao dahil sa pagkatanggal ng suso o kaya naman ang mga gamot o chemotherapy, no, na maaaring maapektuhan ang hormones ng isang tao na pwedeng makapagbabago rin ng sexual na interes. Kaya importante rin ang relationship habang nagagamot ang isang pasyente. Maaari itong gawing growth experience sa mag-asawa o magkarelasyon, lalo na kung pareho silang involved sa pagdedesisyon po tungkol sa gamutan ng cancer. Sa kabuuan, ang ating mga kaibigan, kapamilya o sino mang pasyenteng makikita sa klinika na breast cancer survivors ay may kanya-kanyang laban. Narito tayo para sa kanila upang suportaan at nararapat lamang na malaman natin ang mga mahalagang role natin, no, sa maibabahagi para sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa uli po, ito po yung mga different, iba-iba namin mga social media platform na accounts po. You can follow us, tapos or visit, no, para po sa mga karagdagang kaalaman po tungkol po sa breast cancer or any cancer po. Kami na sa Philippine Society of Medical Oncology, kasama niyo po, no, sa pagsusuporta, no, sa mga pasyenteng may cancer. Maraming salamat po sa inyong